ay ang tatlong sangay ng pamahalaan. Tama si Rovic. Kaso nga lang, nabanggit niya ito sa ibang lingwahe, sa Ingles. Ngayon, bago tayo magsimula, meron tayong mga layunin na ating susundin. Maaari nyo bang basahin? Pagkatapos ng talakayan ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na tutukoy ang tatlong sangay ng pamahalaan na ipapakita ang pagpapahalaga sa tatlong sangay nito at kanilang kapangyarihan at nakabubuo na isang sanaysay at poster na tumatalakay sa kahalagahan ng tatlong sangay sa ating bansa. Okay, naunawaan ba ang ating mga layunin? Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na po. Wala na po. Okay, patuloy tayo. Ano nga ba ang tatlong sangay ng ating pamahalaan? Okay, Binibining Rochelle? Ang tatlong sangay po ng pamahalaan ay executive, judiciary, and legislative po. Okay, tama ka. So, ang tatlong sangay ng ating pamahalaan ay executive, legislative, and judiciary. Ang ating pamahalaan ay mayroong tatlong magkaugnay na sangay. Ito ay tagapagbatas, tagapagganap, at tagapaghukom. Tinatawag din ang mga sangay na ito na lehislatibo, ehekutibo, at judikatura. Na kung saan nabanggit lang ni Rochelle ito sa English na lingwahe na kung saan executive, legislative, and judiciary. So, sa ibang salita, tinatawag din itong tagapagbatas, tagapagganap, at tagapaghukom batay sa kung ano ang nagiging papel nito sa ating pamahalaan. Okay, naunawaan ba? Opo. Wala na bang mga katanungan? Wala na po. Okay. Ngayon, mayroong dalawang sangay ang tagapagbatas. Ano kaya sa tingin ninyo ang mga sangay? Meron ba kayong mga ideya? Okay, sa tingin ko wala kayong ideya patungkol sa dalawang sangay sa sangay ng pamahalaan na tagapagbatas. So, ang sangay ng tagapagbatas o kongreso ang gumagawa ng mga batas ng mga bansa. Ang mga senador ay pumipili ng presidente at senado bilang pinuno. Kapulungan ng mga kinatawan naman ay pumipili ng kanilang leader at tinatawag na speaker. Ngayon, ano ang dalawang sangay ng tagapagbatas? Binibining Palasyo? Binibining Palasyo? Nandyan ba si Binibining Palasyo? Okay. Ikaw na lang, Ginoong Matt. Ang sangay na tagapagbatas o ang kongreso ang gumagawa ng mga batas ng bansa. Ang mga senador ay pumipili at president ng senado bilang pinuno. Meron po tayong dalawang House of tagapagbatas po, sir. Meron pong House of Senate at House of the Congress. Okay. So, tama ba ang sagot ni Ginoong Matt, Binibining Rochelle? Binibining Rochelle? Okay. So, ang tagapagbatas o ang kongreso. So, ang kongreso ay binubuo ng dalawang sangay. Ang sangay na ito ay ang mga senador o sa English, Senate, at ang ikalawang sangay naman ay ang kapulungan ng mga kinatawan or the House of Representatives. So, ito ang mga dalawang sangay sa tagapagbatas na kung saan bawat sangay ay merong mga trabaho na ginagampanan. Ang mga senador ay pumipili ng mga presidente sa Senado na kung saan tinatawag itong Senate President na kung saan siya ang presidente sa mga senador
At ang mga kinatawan naman ay pipili ng kanilang leader at tinatawag nila itong speaker. Naunawaan ba? Opo. Okay. Magpatuloy tayo. Bukod sa paggawa ng batas, nakasalalay rin sa Kongreso ang pagsasagawa ng investigasyon at pananaliksik para makatulong sa kanilang mga gawaing batas. Okay. So, ang tagapagbatas ay hindi lamang sila yung sinasabi natin na tagagawa ng batas, kundi nakasalalay din sa kanila ang mga pag-iimbestiga, pananaliksik para makatulong sa kanilang paggawa ng batas, na kung saan lahat ng mga hearing ay dito nangyayari sa Kongreso. Naunawaan ba? Naunawaan ba? Opo. Husay. Ngayon, dadako tayo sa ehekutibo. Ehekutibo o tagapagganap. Ginoong Rovic, mababasa mo ba? Opo, sir. Maaari mo bang basahin at ibigay ang iyong konting ideya, ibahagi mo. Sige po. Tagapaganap. Ang sangay na tagapaganap ang tumitiyak sa mga batas na ginagawa ng Kongreso ay nagpapatupad upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Pinamumunuan ng Pangulo ng mga sangay na ito, kaagapay niya sa pagpapatupad ng mga batas ang gabinete na binubuo ng mga kalihim ng iba't ibang ahensya. Ang tagapagganap sa salitang Ingles, ito ay ang executive. Ito ay binubuo ng presidente at mga gabinete ng iba't ibang ahensya. Sa kasalukuyan, halimbawa lamang ito ay ang sa Pilipinas. Ang sa executive ay binubuo ni President Ferdinand Marcos at meron siya mga kalihim mula sa iba't ibang gabinete tulad ng sa Departamento ng Edukasyon, ng Kalusugan at iba pa. Okay. Magaling, Ginoong Rovic. So, ang tagapagganap ay sila yung galing sa salitang executive or i-execute, o sila yung mga kanilang paano ba yan? Sila ang nag-e-execute o sila ang gumagawa sa mga batas na ginagawa ng ng tagapagbatas, na kung saan ang tagapagganap ay pinangunguluhan ng ating Pangulo. Sino ang ating Pangulo ngayon? Bongbong Bongbong Marcos. Okay, si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, siya ang Pangulo o siya ang leader sa pagpapatupad ng mga batas. So, hindi lamang ang Pangulo, kundi binubuo rin ito ng mga kabinete na binubuo ng mga kalihim ng iba't ibang ahensya, na kung saan bawat tinatawag nila yung mga department o bawat departamento ng let's say halimbawa, departamento sa kalusugan, departamento sa edukasyon. So, bawat departamento ay nag-a-appoint ang presidente na mamahala diyan. So, kung ikaw ang leader sa departamento ng edukasyon, so ikaw ang mamamahala sa edukasyon. Unawaan ba? Opo. So, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, sir. Atin na ipagpapatuloy yung naudlot natin na talakayan. Ngayon, dadako na tayo sa tagapaghukom. Binibining Rochelle, maaari mo bang basahin ang tagapaghukom at ibigay ang yung konting kaalaman o natutunan sa slide na yan? Tagapaghukom. Ang sangay na tagapaghukom
ang sangay na nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sila ay hinihirang ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng Judicial Bar Council. Ang kataas-taasang hukuman ay pinamumunuan ng isang punong mahistrado. Ang tagapaghukom po ay sila po yung nagbibigay ng kahulugan sa isang batas. Sila po yung nagpapaliwanag kung para saan po ang batas na isinusulong sa kanila po. Okay, galing. So, ang sangay na tagapaghukom, ang sangay na nagbibigay interpretasyon na kung saan sila yung mga tao na kung saan ini-interpret nila kung ano ang nasa ginawa ng lehislatibo, na kung saan kapag sinabi nating tagapaghukom, sila ngayon yung magja-judge, na kung saan i-judge nila ang isang tao kung nakalabag ba ito o nakalabag ba ito o nakalabag ba ito o hindi, na kung saan meron din ito ay hinirang lamang ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng Judicial Bar Council. So, ibig sabihin, ang tagapaghukom ay hindi sila mga elected na mga tao, kundi ito lamang ay rekomendasyon ng Judicial Bar Council. Ang kataas-taasang hukom ay pinamumunuan ng isang punong mahistrado, na kung saan kung merong Senate President, merong speaker sa kinatawan, tapos sa ehekutibo naman ay ang Pangulo, na kung saan siya ang Pangulo sa ehekutibo. Dito naman sa tagapaghukom ay ang kataas-taasang hukuman ay pinamumunuan na tinatawag nila na punong mahistrado. Meron pa ba kayong mga katanungan patungkol sa tagapaghukom? Wala na po. Wala na po. Sige. Ngayon, upang makita ko kung gaano na kayo katalino sa ating talakayan or sa paksang ito, ay magkakaroon tayo ng isang paglalapat. Okay, basahin ninyo. Sa 5 minuto, gumawa ng isang sanaysay na tumatalakay sa kahalagahan ng tatlong sangay sa ating bansa. Okay. So, magbibigay ako dito ng isang application na kung saan dito kayo gagawa ng isang sanaysay. Ibibigay ko to dito sa chat box dito sa gilid. Yan, pakipindot na lang yan. Tapos, dyan ninyo gagawin ang isang sanaysay na kung saan tumatalakay sa kahalagahan ng tatlong sangay sa ating bansa. Naunawaan ba? Opo. Okay, maaari nyo nang buksan ang link na sinend ko dito sa chat box natin. Nabuksan nyo ba? Nakita nyo ba ang link na sinend ko? Opo, teacher. Okay. Opo. Sige, maaari nyo nang buksan yan. So, ang gawain nyo lang ay magsulat kayo ng isang sanaysay. Kailangan meron kayong makilahok lahat, ha? Kasi manonood ako. Naunawaan? Opo. Nakapasok na ba lahat sa link? Opo. Sige, maaari nyo nang simulan nyo yan. Sir, maaari niyo pang ulitin yung panuto? Okay. Sa 5 minuto, gumawa ng isang sanaysay na tumatalakay sa kahalagahan sa tatlong
sangay sa ating bansa. Okay. So, meron tayong mga pamantayan dito. Ito. Ito ang ating mga pamantayan sa gawaing ito. Nakikita nyo ba? Okay, Opo. babasahin ko upang mas malinaw. Okay. Sa nilalaman, 4 na puntos kung malinaw na paksa at makabuluhang ideya at suportado. Tatlong puntos kung malinaw na paksa, suportadong ideya. 2 naman kung medyo malinaw na paksa at limitado ang suporta. 1 punto kung hindi malinaw na paksa, hindi suportado. Naunawaan nyo ba 'yon? Okay, sa organisasyon naman. 4 na puntos kung lohikal, maayos at malinaw na transition. 3 puntos kung maayos, karaniwang malinaw at transisyon. Hindi laging lohikal, mahina ang transisyon, 2 puntos. Magulo at walang transisyon ay 1 puntos lang. At sa paggamit naman ng wika, angkop, malinaw, wastong gramatika at mechanics, 3 puntos, karaniwang angkop, ilang minor na pagkakamali. 2 puntos naman kung hindi palaging angkop at maraming pagkakamali, at 1 puntos naman kung hindi angkop at maraming maling gamit. Okay? Sisimulan na natin ang ating paglalapat. Maaari nyo nang simulan ngayon. Okay, nasimulan nyo ba? Nakapasok na ba lahat sa link? Hello?
Okay, malapit na matapos ang oras. Okay, magaling. Okay. Okay, mahusay. Ngayon, napakagaling ng inyong kooperasyon na kung saan natapos niyo ang inyong gawain sa tinakdang oras. Okay, Ginoong Matt, maaari mo bang basahin ang inyong gawain? Ano naman po? Maaari mo bang basahin? Ang tunay na lakas ng pamahalaan ay hindi nasa kapangyarihan ng iilan, kundi sa pagtutulungan ng tatlong sangay. Ito ang sandigan ng demokrasya na ang batas at katarungan ay para sa lahat at ang pag-abuso ay laging may hadlang. Sa huli, ang pagkakaisa at paggalang sa bawat tungkulin ang susi sa pag-unlad ng bayan. Okay, magaling. Magaling, magaling, Yan magaling. lang po. Okay, nais kong tayong lahat ang magmamarka sa inyong gawain. Nais ko munang markahan nyo muna ang inyong gawain. Sa nilalaman, ilang puntos ang ibibigay ninyo sa inyong gawain? Magandang hapon. Okay, ako muna ang mamarka sa inyong gawain. So, sa nilalaman ay nakuha ninyo ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa ng tatlong sangay na ating pamahalaan, kaya bibigyan ko kayo ng 3 puntos kasi malinaw ang inyong paksa. Sa organisasyon, lohikal, maayos, malinaw siya. Sa gramatika, walang wrong spelling, lahat ay angkop. Kaya bibigyan ko kayo ng tig-4 na puntos. So, ilan lahat? 12 puntos po. 12 puntos. Ngayon, sa tingin niyo, kung kayo ang pabibigyan ko ng oportunidad na markahan, ilan ang imamarka niyo sa inyong gawain? Magsimula kayo sa nilalaman. Para sa akin po, 4 sa akin. Sa nilalaman. Sa organisasyon. 3 puntos po sa akin po. Bakit 3 puntos binibining Luis? Hindi hindi po siya gaanong pulido po yung pagkaka-organize po sa mga salita po. Sang-ayon ba ang iba dyan? Opo. Okay, sa tingin ko ako lang nagbibigay ng 4 na puntos na kung saan nakikita ko kasi na malinaw ang inyong pagkakabahagi. Sa paggamit naman ng wika, 4 na puntos po. 4 na puntos. So, ilan lahat? 11 puntos po. Okay. So, ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating gawain. Ngayon, meron na naman tayong bagong gawain. So, ang gagawin natin ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Nais kong gumawa kayo ng isang sanaysay o proyekto na naglalaman ng inyong naunawaan sa ating talakayan. So, ang gawain na ito ay maaari nyong isulat sa papel or saan ninyo gustong isulat, at pagkatapos isend na lang ninyo dito sa Google Classroom na ibabahagi ko sa inyo. Okay, naunawaan ba? Opo.
3 minuto pagkatapos ng 3 minuto dapat ise-send nina yung gawain ninyo dito sa Google Classroom or dito sa link na ginawa ko. Nanawaan ba? Opo. Okay. Sige, maaari nyo nang simulan. Okay, 1 minuto na lang. Tatlumpung minuto na lang. Okay, binaong Melvin. Sampung segundo. Okay. Tapos na ba ang lahat? Opo. Ginoong Melvin, maaari mo bang ilagay ito sa Google Classroom na inilagay ko dito sa chat box? Sige po. Sige. Ilagay mo na lang yan mamaya. Tapos, makikita ko naman yan. So, tapos na bang lahat? Opo. Lahat na ba nasa Google Classroom na ibinigay ko? Opo. Sige. Ngayon, para sa ating takdang arali, sa ating pagtataya, ay meron akong link dito na kung saan dito niyo sasagutan ang lahat. Isa itong multiple choice na kung saan pipili kayo. Gamit ko dito ay Google form na kung saan ang sagot ninyo ay recorded.
Ilalagay ko lang sa chat box ang ating link para sa pagtataya. Pakisagot na lang. Sasagutan nyo lamang ito sa 2 minuto. Naunawaan ba? Opo. Nakapasok na ba lahat sa link? Wala pa. Okay, pumasok muna kayo bago tayo magsimula sa 2 minutong countdown. Okay. Nakapasok na ba? Opo. Sige, maaari nyo nang simulan ngayon. Labing 5 segundo. Tapos na ba? Opo. Ilang nakuha nyo? Ilang nakuha nyo? Check. Nakita nyo ba yung marka nyo? Hindi po. Hindi ba? Wait lang ha. Titignan ko lang. Pero nasagutan nyo na. Opo. Okay, sige. Ako na lang titingin nun mamaya pagkatapos nito. Para sa inyong takdang aralin, basahin sabay-sabay. Wait lang ha. Okay, para sa inyong takdang aralin, basahin sabay-sabay. Gumawa ng isang pwesto na tumatala. Okay. So, yan ang iyong takdang aralin na kung saan ay ipapasa ninyo dito sa link na ilalagay ko dito sa chat box natin. Naunawaan ba? Opo. Opo, teacher. Okay, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa inyo. Salamat at paalam, teacher. Salamat na po. At paalam na po. Thank you ninyo guys. Thank you. Okay. Congratulations, Bev.
That was a very good performance, a very good presentation of the last time.